Hi guys! Welcome back to Yanni's room. Tara, pasok, feel at home. And actually, hindi ko to kwarto. Obviously, ito ay kotse ng kapitbahay namin. Hindi, kotse namin. So, andito tayo sa Yanni's car. Okay. Kasi, bago yung kwarto ko, hindi ko pa siya naayos since nung umuwi ako galing Riyadh, and nakakahiya pa yung estado niya right now. O parang, hindi tayo magsushoot doon. But, kailangan ko ng episode. So, ngayon, dito tayo sa kotse. Ang init! Diyos ko, inaalala ko kung paano yung ginagawa namin ni AC before sa GNB. Kasi yun yung last time na nag-shoot ako ng episode. Or like, nag-shoot ako sa loob ng kotse. Iniisip ko kung binubuksan ba namin yung makina nun. Kasi init. Dapat pa buksan ko. Pwede ko naman buksan, actually. Pero kasi naiingayan ako dun sa makina. Right? Okay, tiisin na lang natin to. Para hindi ko kayang tiisin. Ano ba? Wait, sige. Uy! Sorry. Okay yan? Okay. Para at least may hangin ako. Okay? Hindi ba ako masasuffocate kasi kung nasa loob lang ako ng kotse tas walang hangin. The fuck do I know, guys? Ako ay isang passenger princess lamang. Kung alam nyo lang talaga. Nagtry akong kumuha ng lisensya noong 2022, 2023. Nagkaroon naman ako ng lisensya. Nakakuha ako ng student. Ang inaral ko nun ay manual kasi yung kotse namin nun before ay manual. Naipasa ko naman yung driving school, nakakuha ako ng student permit, tapos di pre-practice ng tatay ko ako mag-drive. Sobrang taranta kasi ng tatay ko. Ewan ko kasi nung driving instructor yung kasama ko, kalmado lang ako, nakaya kong mag-drive. Nung tatay ko na yung kasama ko, nakabangga ako. Ever since then, hindi na ako nag-drive. To be honest, hindi ko naman talaga pangarap mag-drive, okay? Kasi pag pumapasok ako ng sasakyan, ang katawan ko immediately ay matutulog ako. So, hindi ko pangarap matuto mag-drive. Well, walang connect yun. Sinabi ko lang yung lore ko with driving and lisensya. But anyway, for today's episode, iniisip ko is it time na mag-talk about ako sa hydrocephalus? Hindi siya nakakatuwa. Hindi ko alam kung bakit ganoon ako mag-react. I am sorry. Ako lang to as a person. Pero bago yun, natatai ako. Kasi naman umiinom ako ng chocolate drink. Kasi kinakabahan ako bago ako mag-shoot. Ang dami kong ebas. Hindi, kaya ko to. Kaya ko ba to? Hindi ko kaya. Diyos ko po. Wait lang, guys. Promise. Wait lang. Okay, going back to what I was saying. Is it time? Talk about my hydrocephalus. I think it's time. There are plenty of reasons why hesitant ako to talk about it at first because hesitant ako to talk about it agad. When I came back sa pagpo-podcast, naisip ko, kaya ko ba na yung first episode ko after my hiatus, Yanni hiatus, ay to talk about hydrocephalus? Ang answer ko is no. Kasi at that time, feeling ko even now ay hindi pa ako fully past it. Gets? Like, I'm still going through it. Like, ngayon, nag-recover pa rin ako from it. So, medyo mahirap mag-talk about a life-changing, a life-threatening event nang hindi ko pa siya fully napaprocess. Second, feeling ko hindi ko kaya ikwento yung hydrocephalus na hindi umiiyak. Iyakin ako. Alam yan ng mga taong nakikinig ng Yanni's Room. As in, madali talaga ako maiyak. And syempre, sobrang personal nun. Kasi, what the fuck? Like, ano? What? Para siyang glitch sa buhay ko. Pero hindi siya glitch. Pero, like, sobrang laking part niya ng buhay ko. So, malaki yung tama nun sa puso ko for sure. And alam kong, one way or another, maluluha ako. Ma-assure ko ba na hindi ako maluluha sa episode na to? Hindi. So, mag-prepare na lang tayo for that. Third, of course, health concern ko siya. And personal thing siya, medyo hindi ko alam if okay lang ba na i-share ko yung something so personal. How do I do it without breaching or crossing a bridge? Ay,
crossing a personal boundary. Whatever. You get it? So, ayun yung reasons kung bakit hindi ako nag-talk about may hydrocephalus agad-agad. And feel ko tama lang. Okay. Pero ang dami din kasi nagtatanong about it. And, syempre gusto ko rin to talk about it. Feel ko makaka-bring siya ng awareness din about hydrocephalus. Wow! Ano ako, ambassador? Malapit na. Alam nyo, simula nung naoperahan ako, pwede na ako maging health advocate. Kasi, grabe. As in, sobrang laki ng pagpapahalaga ko ngayon sa physical health. Physical, mental, emotional, everything health. As in. At dahil mas malaki ang pagpapahalaga ko sa sa health right now, mas malaki na rin ang bubog ko sa healthcare ng Pilipinas. Kasi, iba siya ma-experience firsthand. Feeling ko lahat naman tayo na nasa Pilipinas ay nakaka-experience ng miserabling healthcare system natin. Paano ba nag-start ang hydrocephalus? Sorry kung madalas akong tumawa and madalas akong mag-joke about it. Trust na I take hydrocephalus seriously. Malamang, hello, meron ako nun eh. Siguro ganito lang talaga ako as a person. Pasensya na. But gets ko na hindi ko siya dapat gawing joke palagi kasi I don't want people to think na yun lang siya. Na parang it can be reduced to that. Kasi seryoso talaga siya. Crazy siya, okay? So yung hydrocephalus, nag-search ako kung ano yung mga cause ng hydrocephalus. By definition, ang hydrocephalus kasi ay excessive cerebrospinal fluid sa utak. So, sobrang fluid, sobrang tubig. Hindi ko alam if tubig siya. Parang ganun ata. Usually kasi, nakikita lang natin siya sa mga bata. Possible for adults to have hydrocephalus. What happened to me? So, acquired hydrocephalus siya. Sa mga bata, alam niyo yung tanong na nakukuha ko palagi is, hindi ba like pag hydrocephalus lumalaki yung ulo? Yes, sa mga bata. Kasi nga, very fragile. Siyempre, hindi pa as buo or as firm yung muscles and bones nila. So, I guess, dun nagkakaroon ng deformation. Pero siyempre, pag adult ka na, matigas na yung bungumot eh. So, hindi na siya lumalaki. Though, nung nalaman ko may hydrocephalus ako, napatingin ako sa salamin. Tapos sabi ko, fuck, malaki ba ulo ko? Malaki kasi talaga ulo ko, guys. Nag-start din nung sumayaw ako ng Bad ni Darius Julia sa TikTok. Yes, kasi diba yung step, yung got you in my face, so I know you like it bad. Twerk, twerk. Ay, what the fuck? May lumagatok sa likod ng ulo ko, sis. Late 2023 yun. Siyan, tagal. Tapos, ako ay, ano yun? Hello? Hello? So, parang nakaka-alarma. Yes, true. Nagpa-check up ako sa neurosurgeon. And then, ang nirecommend ng neurosurgeon ko that time is, pag neurologist. Kapag nagpa-neurologist ka, hindi neurosurgeon guys, neurologist. Kapag nagpa-neurologist ka, may mga test yan. Okay? So, titignan kung like yung parang headaches ay umaabot sa joints mo. So, like yun yung pupukpukin yung tuhod mo. Tapos, tatry kang paglakarin sa line and titignan kung kaya mo bang, or kung out of balance ka, ganyan. So, at that time, hindi ko yun na-experience. And yung neurologist ko, sa LB yun, yung neuro ko nun, first neuro, sinabi niya na baka muscle problem yan. Like, most likely muscle problem yan. Kasi, chinek niya din yung muscles ko. Parang, ano to? Ba to? So, nirecommend niya na magpa-check ako sa rehab. Daming doktor, mahal. But at the same time, sabi niya, bibigay din siya ng recommendation na magpa-CT scan ako. Just to be sure. Okay? November 2023 pa yun. December, November. Pumunta ako sa rehab. Yes. Nagpa-x-ray ako. Yes. Nagpa-CT scan ba ako? No. Yawa! Nagpa-CT scan that time. Feeling ko kasi valid naman. Feeling ko hindi pa hydrocephalus yun that time eh. Pero naiisip ko, sana ginawa ko yun. Sana nagpa-CT scan ako that time. Feeling ko kasi tayo mga Pinoy, well, feeling ko hindi ito
Hindi to something na masisisi natin solely sa sarili natin. Kasi mahal, di ba? Mahal magpa-CT scan. So, kung may option, hindi mo siya gagawin agad. Pero medyo dun ako nagkamali. Dapat pala. Kasi parang, mas napamahal pa ako in the long run. But yon, feeling ko that time din kasi parang feeling ko hindi pa siya hydrocephalus. Pero yun yung mga start. Di ko alam, di ko malalaman. Paano ko malalaman? Hindi nga ako nagpa-CT scan. Nag-start akong magpa-physical therapy at that time kasi na-confirm na may muscle problem ako. So, Diyos ko po, ibang usapin pa yung muscle problem na yan. Muscle problem, ang tawag ay yung myofascial pain syndrome. So, super tigas ng balikat ko. Meron akong sobrang lalang muscle spasms. Guys, yung mga problema kasi natin sa muscles, possible talaga siyang mag-cause ng headache. Okay? Tension headaches. Kasi, connected yan eh. May muscles ka dito eh. So, kung meron kang problema dito, aabot yan dito. So, nagpapa-physical therapy ako nun. And sa isip ko, okay, yung muscle problem, yung need i-address, and yun yung cause ng headaches ko. Valid yun. Pero, lumala. Nag-progress yung headaches for 1 whole year. So, like, 2024, naging constant na sa akin yung headaches. Parang nasanay ako na may headache ako. Hindi ko na maalala. Like, lahat to na-document ko sa IG story ko, sa dump. Kasi, nagrereklamo ako palagi na ang sakit ng ulo ko. Umabot sa point na kapag hindi ako nag-e-exercise, ganyan. Simpleng ganto ko lang, magkakos yun ng headache. Crazy. As in, simpleng ganyan lang, may headache na talaga. Hilo. Nung mga simula siguro, sa isip ko, okay, sa muscles to, tas hindi ako nakakapag-exercise, hindi ako constant na nainom ng gamot ko nun sa muscles, hindi ako nakakapagpa-therapy. So, sa isip ko, okay, baka dahil to hindi ako sumusunod sa mga prescribe sa akin, which is true naman. Pero, umaabot na rin sa point na nagdi-distort yung vision ko. Ano yun? Ano yun? Parang hindi dapat ganun. Yes, tama kayo, hindi dapat ganun. So, pinagpapatuloy ko yung physical therapy ko kasi all this time, akala ko, ang problema lang ay sa leeg ko, sa muscles ko. Tapos, syempre after, mahal magpa-physical therapy guys okay. Kahit sobrang thankful ako sa gift of physical therapy, feeling ko sobrang underrated niya. I love physical therapy. Pero mahal siya. Tapos parang after 6 sessions, papansin mo na hindi siya nag-work. Kasi, okay, honestly speaking, hindi talaga siya kaya ng 6 sessions lang, lalo na kung wala kang lifestyle change. So, medyo hindi ako consistent with physical therapy. Like, physical therapy, titigil ako ng mga 1 month or 2 months. Tapos hindi naman ako nagiging active sa lifestyle ko. So, babalik ko sa physical therapy. So, medyo hindi effective. So, lahat yun, sinisisi ko. Sabi ko, okay, baka dahil hindi ako sumusunod or hindi ako consistent with like lifestyle change and being more active, kaya ganito yung headaches ko. Pero, nagpo-progress talaga siya, guys. As in, sobrang over. Masakit yung muscles ko. Tapos, noong 2024, 3 beses akong nasugod sa emergency room. Kasi nagkakaroon ako ang word ko for it is debilitating. Debilitating headache. Akala ko migraines lang. Kasi dito yung sakit. Feeling ko nga migraines din talaga yun. Magkaiba kasi, okay? Pero hindi ko alam if connected yun sa hydrocephalus. So dito yung pain, sobrang sakit niya. Sobrang sakit niya. So like, 3 beses akong na-ER nung 2024. Magkakahiwalay na months yun. Parang susulpot yung ganung headache na sobrang sakit, tapos mawawala after ko ma-ER. So parang niisip ko, baka kasi hindi ako nagpapahinga na maayos. Kasi kung kilala nyo ako rin talaga, sobrang lagare, di ako natatahimik sa bahay, lagi akong on the go, kasi hindi pa ako kumakain on time. Pabaya, sobrang unhealthy ng lifestyle ko. Di pa ako nag-exercise masyado, so ala ko dahilan doon. Pero nagpa-progress talaga siya. Nangyari is one time, hindi ko na alam kung anong month ng 2024, nagkaroon ako ng distortion sa right eye. Dito. Nagkaroon ako ng distortion. Na IG story ko to. Na nagpa-check ako nun, tapos nag-yellow yung mata ko. Kasi nagpa-check ako sa optal. Ganun ka crazy. Kung like ilang
doctor na yung pinuntahan ko kasi hindi ko alam kung magkaka-connected siya. Nagpa-check ako sa Optal, tapos ang nangyayari kasi, alam nyo, like yung parang may tubig. May tubig yung vision ko. And then, so maliit lang siya. Tapos may ganun, pa-curve. So yun yung nangyari. Tapos parang, migraines, problema sa muscles, and then itong eyes. Hindi ko pa siya napagko-connect. Hindi ko alam if iisa lang ba to lahat. Pero, syempre, nakaka-depress din na, ba't ang dami nangyayari? Ano to? Parusa ba to? Tapos, nagpa-check ako sa Optal, eye test ako as in yung test na yung macula, like titignan yung macula mo kung meron bang damage sa eye mo. Mahal yun. Mahal din, nagastos ko doon. 7K din yun, yung test na yun. And so, nakita naman na walang problema sa macula ko. So, bakit may distortion? Sabi naman ng Optal ko that time, possible na maybe because lagi ako nakaharap sa screen, tapos nagdadry yung eyes natin, it happens. Tapos nagtanong din ako noon na parang, possible po ba na connected siya sa brain? Kasi nakakatakot. Tapos ang sinabi sa akin ng Optal ko that time, unlikely na connected siya sa brain. Kasi kung connected sa brain, dapat dalawang eyes yung may distortion, but ito lang yung meron. Magagalit pa ako sa kanya kasi mali pala siya. Charing. hindi naman siguro. So ako nun parang, okay, hindi siya connected sa brain. Okay, go, lipas. Can I also say na habang nangyayari to lahat sa akin, na meron akong health concerns, sobrang stressed ko din. As in, I was in a crisis. Emotional distress, nagtitisis ako, like so much was happening. Kung papakinggan nyo yung previous episodes ko, my God, meron akong 2024 You Diva. Yung pakinggan nyo na lang yung episode na yun, doon ko din i-brief lahat na nangyari sa akin noong 2024 kasi madami. Like, it was a crazy year. And then, habang nangyayari lahat yon, I was experiencing these health concerns. And medyo nagiging, sabi ko na maluluha ako medyo nagiging crazy siya to me kasi ang hirap kapag meron kang health concerns, okay? Maapektuhan talaga yung daily routines mo, umabot sa point na hindi na ako makasayaw. Kasi kapag sumasayaw ako or like gumagawa nga ako ng heavy physical activities, lumalagatok yung ulo ko, nagkukos ako ng headache. At dahil naghahabol ako ng thesis noon, hindi rin maayos ang sleep schedule ko. Nagpupuyat ako, tapos like, all-nighters talaga, as in. Lagi ako nakaupo. Like, ang nangyari nun, alam kong nagpro-progress na yung headache. But at that time, akala ko nagpro-progress lang yung muscle problem ko. Pero nagpa-progress na yung headaches kasi dahil nga, kunyari, matagal ako nakaupo. Pagtatayo ako, bakla, hilo. As in, umiikot ang mundo ko. By BGYO. So, hindi ako pwede na matagal ako nakaupo. Noon, kailangan kong tumayo-tayo. Pero honestly, as a student, hindi ko yun nasusunod. Iniisip ko nun, poor posture lang ako, dapat mag-exercise ako. Pero paano ko siya magagawa kung sobrang lala ng headaches ko? And then I was also going through something heavy or stressful noon kasi ang daming relationships na nag-end. So, malala talaga emotional distress ko at that time. Tapos, academic stress. Kasi, kailangan kong habulin yung thesis ko, kundi madedelayed ako. And then, my org work. Ang dami. Kikrisisin ka pa sa career. Ang dami. Feeling ko ang dami kong bit-bit talaga noong 2024. Ayun, yung headaches, nagkakaroon ako ng distortion sa vision. On top of that, ito pa yung isang symptom na I think na overlook ko, which is nabubulol-bulol ako. Sa previous episodes din, mapapansin nyo, like nung may buhok pa ako, yes, yung mga before, madalas ako mabulol. Naging joke pa nga siya among us, like ng friends ko, kasi speech com graduate ako. Okay, like speech com major ako. Commerce graduate sa UPLB. And then natatanga ako magsalita. Feeling ko ngayon pa rin naman, kasi may mga pronunciation akong hindi ko ma-pronounce na maayos, di ba? Pero,
nung hindi ko pa alam na may hydrocephalus ako, mas malala siya. Mas mahirap magsalita, mas like, sobrang simple ng words pero hindi ko masabi na maayos. Ngayon ko lang na-realize na possible because of hydrocephalus yon. Kasi may nakita din akong girl sa TikTok na nagkaroon ng hydrocephalus. Tapos gumawa siya ng TikTok na sabi niya, ito yung time na may hydrocephalus siya, tapos nagsasalita siya, tapos nabubulol siya. Hindi niya alam hydrocephalus na pala. And so, dun ko na-realize na, what the fuck? Yun. Yun pala yun. If papanoorin niyo from episodes 1 to up to Hanoi ata yun. Ayun yun, basta yung time na mahaba yung buhok ko. Nung time na hindi ko pa alam na may hydrocephalus ako. Kasi yung Happy Women's Rant, alam ko na may hydrocephalus ako nun. Alam ko nang ooperahan ako nun. Pero yung mga episodes 1 up to that ay every after ko mag-shoot ng episode, sobrang nahihilo ako. So, medyo, talagang buwis-buhay ang pag-shoot ng podcast sa akin before. So, imagine, yung mga ganong activity, even pag-shoot ng content, hindi ko siya magawa kasi sobrang palala yung headaches ko. To the point na after ko mag-shoot, because of course, mag-exert ako ng energy, magsasalita ako. After nun, grabe. Umiikot yung mundo ko, kailangan kong humiga. And may mga videos akong hindi ko natatapos kasi sobrang di ako makabangon. So, yun yung naging impact sa akin na ang lala na nito, hindi ko na magawa yung mga bagay na usually nagagawa ko. And medyo na-alarm na rin ako noon na parang, bakit ganito? Parang habang nagpo-progress siya, mas nababawasan yung quality of life ko. So, muscle problem pa ba to? At that point, iniisip ko, muscle problem pa siya. What changed my mind ay December 2024 to, I say, January 2025, February 2025. Yun. No mga time na yun, dun na sumulpot ang fainting spells. So, ano yung fainting spells? Fainting spells lang siguro yung term ko. Baka mali ako. Pero kasi, ang nangyayari ay, di ba nga, malala umikot yung mundo ko. As in, hilote. Tapos, dahil sobrang bigat ng ulo ko, kailangan kong umupo at humiga. So, ganun yung naging response ko na parang, fuck, okay. Nahihilo ako, upo ako, tapos hihiga ako, tapos pipikit lang ako, tapos matutulog ako. Sa isip ko natutulog ako. Parang hanggang sa mawala siya. Ang hindi ko alam ay, meron pala siyang, parang akong nagsiseizure. Hindi ko na maalala kung anong date. Graduate na ako nito eh. Parang 2025 na to. February ata to. 2025. So, di ba nangyayari yun? One time nangyayari siya na nasa Duces ako na cafe. Tapos uminom ako ng kape. Doon ako gumawa ng work. Tagal ko nakaupo. Nakasandal. Ganyan. Tapos, ang lala nung kape talaga. Like, hindi ko alam kung ano meron sa kape ng Duces. Kung bakit sobrang tapang niya. Pero feeling ko kasi nakakontribute din. Tapos, umakit ako ng escalator. Habang andun ako sa escalator, na ang taas, by the way, nararamdaman kong umiikot na yung ulo ko. Medyo may panic ako with that. Kasi hindi lang siya basta ikot. Ito yung tipo ng, fuck, kailangan kong umupo at humiga at pumikit para tumigil siya. At habang nasa escalator ako, mag-isa ako nun. Tumumba ako. Girl, pag tumumba ako, deads ako. Wala na tong podcast na to. Pero pinigilan ko, as in grabe yung kapit ko nun, tas grabe yung takot ko. Tapos like, pag alis ko ng escalator, as in yung, alam niyo, tumba, ganong levels. Napaupo ako sa gilid, nilapitan na ako ng mga tao nun to ask if I'm okay. Tapos sabi ko, okay lang po ako, I just have to rest. Tapos sa isip ko nun, parang normal na to na nangyayari, I just need to rest. So nagpahinga ako saglit doon, nakaupo ako sa sahig. Tapos, umuwi ako. Guys, ito yung araw ng concert ni Nikki. Day 1. I-search nyo na lang kung kailan yun. Like this year. Tapos, umuwi ako noon. Dapat pupunta ako sa concert ni Nikki. Kasi, I was supposed to go with my friends. May ticket na ako noon. Tapos,
naulit na naman. Nahimatay na naman, nagganon na naman ulit ako. This time, nasa low ako ng tito and dad ko. Umiga ako nun, tapos alam ko naalala ko, sinasabi ko, okay lang, need ko lang pumikit. Need ko lang magpahinga. Ang hindi ko alam, basta the next thing I know, naririnig ko yung tatay ko na sumisigaw. And sabi niya, dali natin sa ospital, like buksan nyo, dali natin sa ospital. Sa isip ko, like, hindi ako unconscious. Sa isip ko, tulog lang ako. But unconscious na pala ako. Tapos naririnig ko sila. Tapos sinasabi ko na, normal lang to, normal lang to. Tapos nagising ako, pinapasok na ako sa kotse. Tapos sabi ko, ano to? Like, saan tayo? Saan pupunta? Wag, okay lang. Normal lang yun. Normal lang yung nangyayari. Ganun talaga. Kailangan ko na kasing bumalik sa therapy, ganyan. Yun yung sinasabi ko. Sabi ng tatay ko, anong normal? Tumitirik mata mo. Ay, nagsisizure ka. Tapos parang, hindi ko yun alam. Hindi ko siya alam. So, anong nangyayari ay, during that time na nakapikit ako, tumitirik yung mata ko, tapos, alam niyo, hindi naman ako dapat naiiyak. Tapos nagre-rock yung head ko. So, para siyang seizure. So, imagine niyo na lang. Yun yung nangyayari. Tapos, during those times kasi akala ko tulog lang ako. Okay, weeks, I guess weeks passed by, nangyari ulit siya. This time, si Kim yung nakasalo sa akin. Tapos sabi ni Kim, videohan niya dapat ako nun para makita ko kung ano yung nangyayari. Pero dinescribe niya na same, like nag-rock yung head ko tapos tumitirik yung mata ko. At that time, nakahiga na ako, hindi ko na siya makontrol. Sa isip ko talaga tulog lang ako. Actually, ang funny na kwento doon is habang nakapikit ako nung nasa low ako ni Kim, sa isip ko nasa concert ako ng Cup of Joe. Sobrang random. Sabi ko, munti ko na makita si Gian. Pero yun yung nangyari. So, bumalik na ako sa neuro. Guys, by this time, February 2025, nakailang check na ako sa iba't ibang neuro. Kasi nga, kaya ko mag-walk. Like, nakabalance. Pero, parang sa isip din kasi is, baka hindi pa to, like, sorry, nangangalay na kasi ako. Ewan ko kung bakit umabot sa point na nakailang neuro na ako. And walang nag-recommend sa akin ulit. Since yung first neuro ko, na magpa-CT scan or MRI, pa-imaging test. Anyway, sinabi ko sa neuro ko yung nangyayari. Tapos sinabi ko para siyang seizure. The reason why hindi tinatawag ng neuro ko na seizure yon or na naihimatay ako, kasi nakakontrol ko. Like, kaya nang sabi ko, kapag niraramdaman kong sumasakit na yung ulo ko, umuupo ako. And then, humihiga ako. Kasi sabi ng neuro ko, pag daw like seizure, as hindi mo siya makokontrol, like, it just happens. So, parang, okay, gets ko. Pero parang gano'n na rin yun eh. So, yun yung nangyari na nag-alarm sa akin na parang, okay, hindi na ata to okay. Sabi ko sa neuro ko na, just to be sure, gusto ko pa magpa-imaging test. Like, pwede ba na, yun, magpa-MRI ako. I-recommend yun na magpa-MRI ako. Nasa February 20 ata yun, or February 23. Tapos, February 20, I think, ako nagpa-check nun. Tapos, yung MRI, in-schedule ko ng March 1. In-schedule ko ng March 1 yung MRI ko kasi March 1 ata or March 3 or March 5. Basta along those dates. Kasi guys, yung February 23 to 25 or 26, nag-Hanoi ako, di ba? May flight kasi ako na nabook ko na and gusto kong, like, magbabakasyon ako sa Hanoi. So, hindi ako agad ng MRI. Tapos, on top of that, may shoot ako after ng Hanoi sa Mindoro na pina-fly ako ng airplane. Airplane yung sinakyan ko papuntang Mindoro kasi nga, galing akong Hanoi and matatagalan if magroro and stuff. So, dalawang aeroplano yun. Yup. Hindi pala safe yun. Hindi pala safe yun sa hydrocephalus. Actually, nag-vlog ako nung nasa Hanoi ako eh. Hindi ko pa na-edit. Hindi ko alam kung paano ko i-edit kasi sira pala yung camera lens ko all this time. So, baka malabo yung quality ng videos na yun. Pero, dun sa Hanoi, hindi rin naging okay completely yung bakasyon ko kasi inaatake ako ng headache. Hindi ako pwedeng magsobra-sobra ng gala kasi kinakailangan ko agad bumalik sa hotel pag masakit yung ulo ko. Yun yung nangyari sa Hanoi. Tapos all that, mag-isa lang ako. Ang engot ko rin eh. Okay, I didn't know. Tapos, yun, Mindoro. So, tatlong aeroplano, technically. So, dumating na yung March 5 na, okay, ito na yung time. May time na ako, magpapa-MRI na ako. Nagpa-MRI ako. Guys, ang mahal ng MRI 18K? 14K to 18K. So,
Yun yung talagang masisisi ang mga Pinoy kung bakit as much as possible hindi agad-agad nagpapa-MRI or imaging test kasi mahal. Pero ako willing naman ako nang gumastos that time. Kasi ano ba to? Just to be sure, gusto ko na malaman kung ano. Pag nagpa-MRI ka, dapat the other day pa yung result. So nagpa-MRI ako, nag-set pa ako ng date nun. Na kikitain ko si Ian, niyaya ko si Ian lumabas. Ian as in Ian Villa. Sabi ko magkita tayo, pa-MRI lang ako. Para bang sobrang normal kasi sanay nga ako sa ganon. Yung tuhog ng schedule sa isang araw, siksik tiglig. Mali ko yun. Wala talagang pahinga. So pa-MRI ako, after ko nun, paglabas ko ng room, sinalubong ako ng head ng radiology department. Tapos sabi, hi, initial findings kasi namin is meron kang hydrocephalus. So, we recommend na magpa-emergency admit ka. Yung mukha ko nun, para akong, hydrocephalus, as in, ha? Ha? Wala sa budget plan ko this year na may savings ako, okay? Actually, guys, nagpa-register ako ng PhilHealth. Nagtatabi ako ng emergency fund. Kasi nga, palala yung health concerns ko. And so, just to be sure, gumawa ako ng ganon, ganyan. But at that time, dinala ako sa emergency room. Andun lang ako mag-isa kasi mag-isa ako nagpa-MRI. Hindi ako nagpasama sa parents ko. And feeling ko like hindi ko pa siya ma-process at that time. Like, tanda ko pa yung sobrang, okay, serious ba to? As in, 1, seryoso bang nangyayari to? And 2, seryoso ba yung hydrocephalus? Kasi, hindi pa ako fully knowledgeable about it. Like, ang alam ko lang na hydrocephalus ay yung lumalaki yung ulo sa mga bata. So, parang, totoo ba to? Medyo ang tagal ko nun sa emergency. Tinext ko na si Ian. Sabi ko, Ian, move tayo, may hydrocephalus daw ako. Hindi ko alam kung ano yun. So, tinext ko na yung nanay ko. Nurse yung nanay ko, by the way, at nasa Saudi siya. Tapos tinext ko yung nanay ko, sabi ko, Ma, nagpa-MRI ako today and meron daw akong hydrocephalus. At nataranta ang nanay ko. And dun ko lang na-gets na, okay, serious to. Kasi umiiyak siya nung tumawag siya sa akin. So parang, wait lang. Sabi ko sa inyo, madali ako maiyak eh. Doon na nag-sink in sa akin yung fear na, okay, shit. Like, shit. Anong, ha? So, sinundo na ako ng dad ko. Yung fear ay, 1, nakakatakot yung sakit. Okay? Kasi, sakit siya sa head, sa utak. And, okay, sobrang, for me kasi parang yun na yung peak. Hindi naman sa sinasabi ko may hierarchy ng mga sakit. Pero mahirap pag sa brain, di ba? Ang daming apektado. Emotional, cognitive ability mo, a lot of things. So, medyo takot na ako nun. Second, this is the time para magalit sa gobyerno. Second, takot ako sa gastos. Okay, may savings ako. Pero hindi naman super ganun kalaki. Like, or at least hindi ko alam kung magkano ba yung gagastosin. Kasi alam ko ang Pilipinas. Alam nating lahat ang healthcare natin. Alam natin gaano kamahal magkasakit sa Pilipinas. Nung mga times na emergency ako, na ER ako, inaabot ako ng 11K kahit like isang gabi lang ako sa ER, kahit di pa ngayon overnight eh. So what more kung magkakaroon ako ng brain surgery? Hindi naman siya brain surgery, but yeah, magkakaroon ako ng surgery, mako-confine. Nirun through ko na siya sa utak ko. So yes, I was scared for my life, but also I was scared sa gagastusin. And so, dun ako, sabi ni, medyo mahirap talaga pag-usapan to nang hindi ka maiiyak. Hindi ako maiiyak dahil personal siya. And second, sa galit, ayoko na. Nakakahiya itong podcast na to talaga. Wait lang. Babanat lang ako. Tangina ng bansang to talaga. Over! Ang hydrocephalus, yes, nakakatakot siyang sakit. Pero may treatment. May treatment for it. So, ang treatment for it is VP shunt surgery. VP shunt is yung tubo. Yeah, yung tubo. So, maliit siya. Hindi siya maliit. So, meron tubo na ilalagay dito. Ayan yung passage niya.
ito siya. Hindi ko lang nakikita nyo, pero ayan siya. Ayan siya. Makakapa mo siya. Up to your peritoneum. Papakita ko ba? Wait lang. Hindi ko na ipapakita. Pero dito siya. So, basically, yung sobrang cerebrospinal fluid, yung sobrang fluid ay dinedrain papunta dito. Sorry, hindi ko napigilan. I had to do that. And forever na siya dyan. Yes. Forever ka nang may VP shunt. Nakakatakot siya, okay? Kasi, the fuck, forever kang merong something inside you. And, so imagine niyo yung mga taong merong hydrocephalus since bata sila. Meron silang VP shunt throughout their lifetime. Kasi kailangan siya, okay? May possibility na mag-malfunction ang shunt. So, yun yung mga time na kailangang i-replace yung shunt. So, pwede siya mag-overdrain. Pag sinabi mong overdrain, sobra yung dinadrain niyang fluid, hindi yun okay. Kasi magkakos yun ng headaches ulit. Guys, kasi kailangan natin yung fluid. Okay? Hindi siya pwedeng tanggalin completely. Mamamatay ka, girl. So, pag nag-overdrain, well, from the word itself, sobra yung nadidrain. Second is underdraining. Pag nag-underdrain, hindi enough yung nadidrain. Sobra pa rin yung water. And so, pag may hydrocephalus ka, mataas yung pressure ng brain mo. Like, mataas yung pressure sa head mo. And, ang nangyayari na that time sa akin is possible na ang tagal ko nang may hydrocephalus. And, may mga parts ng brain ko na na-move na sa position kung saan dapat andun sila. So, like, nausog sila. Oo, parang, sister, hindi mo yan pwesto, ba't ka andyan? Ganyan. Nagkaroon din ako ng, like, itong, may tawag eh. Chiari malformation. It's CHIARI malformation. Kaya ito yon dito like sa babang part ng brain mo. Like, dahil nga sobrang high pressure, yung brain, pag may hydrocephalus ka, like, napupush down yung brain mo. So, parang yung part ng brain ko na to ay, na malformation na yan siya. So, yun yung nangyari nung nalaman ko na may hydrocephalus ako. Ito yung reason kung bakit debilitating na ang headaches. So, initially, ang plan ng mom ko ay palipa rin ako ng Saudi. Sikasuhin ASAP na lumipad ako ng Saudi para doon ako magpa-doktor, magpa-opera. Kasi doon wala kaming babayaran. But, hindi na siya recommended ng doktor ko. Ang sabi ng neuro ko noon ay, actually, hindi recommended for me na mag-fly pa. Kasi kapag nagfa-fly tayo, internationally, like, mataas din yung pressure noon. And hindi siya safe sa brain. May possibility na mabulag ako, hindi natin alam kung anong pwede mangyari. 9 hours ang biyahe pa Riyadh. Tsaka kasi, mas mataas yung lipad noon kasi nga ang layo, malayo yung Saudi. So, dun lang nag-dawn sa akin na delikado rin pala yung nagfa-fly ako, no? Pa-international sa Hanoi. Ayun, nung time na nalaman ko na may hydrocephalus ako, malala na siya. May distortion na sa vision ko. Kung hindi pa naagapan, possible na mabulag ako. So, need na. ASAP, need na nating magpa-opera. So, nirecommend sa akin yung neurosurgeon ko. So, yung neurosurgeon ko, magaling siya. Hands down, magaling yung neurosurgeon ko. Naghahanap ng options yung umuwi yung mom ko. Urada. Okay? Pero naghahanap ng options yung parents ko na baka merong like government hospital na ina-attendan yung neurosurgeon ko para doon kami. Kasi pag sa government hospital or public hospital, pwede kang tumanggap ng mga guarantee letter. Okay? So yung mga guarantee letter, yun yung nagkakabawas ng gastos. And sabi ng neurosurgeon ko noon, yes, meron naman. But ang thing is, pag sa public or government hospital, need kong mag-queue in line. Like, walang assurance na ma-opera na ako agad kasi madaming naghintay, madaming nakapila. So, nag-opt na lang yung kami na, okay, sige, let's do the surgery dito na sa hospital na to. Kasi kaya naman. It's just that, kung may option sana na mas affordable doon. Kasi itong sa Medical City Ortigas ako, ay kaya siya pero it'll take a lot. Kaya pero kukulangin. Yun. Kakayanin pero kukulangin. Mahal eh. Mahal talaga. Private hospital yun. Siyempre, yung friends ko nag-gather na ang dami nag-help din talaga na parang okay, sige, magsasecure tayo ng guarantee letter from senators. Inaisipin nyo, ganito kalala yung healthcare na
magpapagamot ka na lang. Kailangan mong asikasuhin lahat ng ganito. Kailangan mong lumapit sa kung sino-sinong politician and government agency para matulungan ka. And this is the reason why a lot of people praise Bongo for malasakit centers. Kasi sige, sabihin na natin na si Bongo, hindi naman talaga sa kanya yun. Hindi niya pera yun. Pero siya yung para naging name and face nung project na yun. And yung malasakit center, para siyang concierge, para siyang, siya yung nagdadirect sa mga tao sa agencies. Existing na yung agencies and help for this health-related na expenses. Existing na, okay, meron na. Ang ginagawa na lang ng malasakit center ay sila yung Pero syempre, dahil sila yung kilala, makes feeling ko na papadali kasi din yung process, ganyan. Kasi may isang tanggapan, may isang person or place to contact. And honestly, malaking tulong siya. Malaking tulong siya sa mga tao na hindi makaka-afford talaga ng healthcare or hindi financially capable para makasik ng medical help. Malaking tulong siya, and dahil malaking tulong yung malasakit center, yung name at mukha ng project na yun ay si Bongo, a lot of people thank Bongo for it, and hindi nyo rin naman masisisi yung mga tao hindi nyo masisisi yung mga tao why they do. Okay. So, lahat ng to na-expose ako when I was in the hospital. Kasi, inaasikaso yung paperwork and all. And ang daming tumulong, okay? Wait lang. Feel ko I got lucky. I got lucky kasi meron talaga akong savings din. Although almost wiped yung savings ko, like, kinakailangan talagang bumangon from it. Nag-organize yung friends ko ng fundraiser for me. And ang dami nag-donate. And thankful ako for people na nag-donate. As in, mga tao sa internet. Alam nyo kasi kahit i-move ko yung pag-shoot ng episode na to, either way, iiyak ako. Okay? Siyempre, thankful ako for it. Kasi, hindi naman ako kilala ng mga tao personally. Pero, di ba? Ayoko na! What the fuck? Nakatulong din talaga ng sobrang laki yung nalikom na funds. Actually, like, hesitant pa nga ako to do that. As in, sinabi ko sa friends ko na huwag nating gawin. Kasi, feeling ko sobra akong, syempre, sobrang heavy nung nangyayari. Tapos, para ma-blast ka ng ganun sa internet. Medyo na-overwhelm ako. So, nahihiya din ako. Okay? Syempre, parang, medyo, saglit. Oh my God. Nung una, hesitant pa ako to do it. But, hey, ang mahal, okay? Ang mahal talaga magkasakit na. Feel ko I was not prepared for it. And ever since that happened to me, priority ko ngayon na makabuo ako ng emergency fund. Like, ang priority ko ngayon is hindi ko na ito mararanasan ulit. Hindi na ito mararanasan ng family ko ulit. Once meron ulit mga kailangan sa amin, kailangan prepared kami for this. Kasi mahal magkasakit sa Pilipinas. If I'm gonna be transparent about it, yung gastos talaga, all in all, ay umabot ng 1 million. Operation, hospital, bayad sa doktor. Sobrang thankful ako sa doctors ko kasi very hands-on sila. And then, ayun, successful yung surgery. Grabe nga yung surgery eh. So, akala ko, syempre nakakatakot kasi first time ko din mauoperahan at also sa utak ko pa. Diba? So, parang nakakatakot siya. Pero, naalala ko na lang, pinasok ako sa operation room tapos, nagka-anesthesia and then, pumikit lang ako, tapos pagising ko, tapos na. As ang unang kantang narinig ko ay Blink Twice ng Bini. As in, yung pinapatugtog ng nurse habang inihintay ako magising. Tapos, ang funny na kwento pa dun ay, ginupitan kasi ako ng friends ko. Kasi nga, ang alam namin is makakalbo ako. Yes, kasi yun yung sabi ng doktor, kakalbuhin ako para sa operation. So sabi ko sa friends ko, sige gupitin nyo kahit ano. As in, hinayaan ko lang sila maggupit. Kahit hindi pantay-pantay, kahit anong itsura ko, go. Yawa, pagising ko after ng operation, hindi ako kalbo. Nakatirintas yung buko. Sabi ko, nakatirintas yung buko. Tapos inahitan lang ako dito. Inahitan lang siya, like yung part na to.
As in, isipin nyo, may buhok ako, tapos may ahit dito na portion. Papakita ko na lang. Alam nyo si Chris Bernal nung ginupitan siya? Ganon. Ganon na ganon yung itsura ko nung sabi ko, anong, hindi ko alam. Sabi pa nung neurosurgeon ko sa nanay ko, good news po, mommy. Hindi po namin kinalbo yung anak nyo. Tapos pagpasok ko dun sa kwarto, nakita nila yung buhok ko. Tapos sabi ko, Diyos ko po, ano? Hindi nila ginupit, hindi nila kinalbo kasi para daw meron akong option na what to do with my hair. Kasi pwede ko naman takpan. Ang kaso kasi parang hindi nagbe-make sense sa akin yun. Parang, paano tutubo yan, Dok? Like, ang haba ng buhok ko dito tapos yan lang yung hindi. Ang nawa ko Sandara Park sa fire, like, hindi eh. Cannot be. Masabi ko sa nanay ko, sige na, ipakalbo na natin to. O so kasi ang hirap din at that time na may buhok pa. Ang hirap na may buhok kasi hindi ako makatayo ng maayos after the surgery. Malamang, ano ako, si Superman, gagalaw ako agad? Hindi. Hindi ako makatayo after nung surgery. Hirap na hirap akong kumilos and maligo. So, dahil masakit pa siyang hawakan, hindi ko mahugasan yung ulo ko na maayos. And ang daming dried blood. Okay, ang daming dried blood sa head ko. So sabi ko sa nanay ko, ipakalbo na natin. Pinakalbo ko na. Talaga ba? Tingin nyo ba nagkaroon ako ng nagkaroon ako ng ganun kalalang surgery, hindi ako makatayo, iisipin ko pa na baka pangit ako na wala akong buhok? Hindi. Like, wala na yun sa isip ko. Parang, dead ma, ipakalbo ang dapat ipakalbo. So, nagpakalbo ako. Yun! Dun sa hospital bills, hindi tumatanggap yung hospital ng guarantee letters. So, hindi ko rin nagamit yung mga guarantee letters na in-offer ng, in-offer na help ng friends ko kasi talagang inasikaso nila. Super thankful ako sa friends ko. As in, actually super thankful ako sa community ko. Like, including yung community ko sa internet. As in, my Instagram oomphs, and yun. Kasi everyone was just there for me. Ang crazy. Yung friends ko, bumisita talaga sila. Tapos si CJ, grabe talaga si CJ. Most mentioned si CJ Abrantes. Yan, sila CJ, sila Dayan. Talagang, grabe nung time na ilalabas na ako ng ospital, pumunta si CJ para tulungan yung mom ko mag-asikaso ng papers. Ang crazy. Hindi niya kailangan pumunta, but pumunta siya. So, super thankful ako sa friends ko. I got really lucky with the people na nasa buhay ko. So, ayun. Malaking utang na loob ko yun sa kanila. Kakabisi. Sorry. Ayun. Syempre, family din. Nanay ko lalo. Pati tatay ko, of course. Pero, like, sobrang lala ng nanay ko. Crazy. Okay. Yung message ko sa nanay ko, between us na lang yun. Hindi niya kailangan malaman. Pero, crazy na nanay ko. Siguro, hindi rin naging madali yung recovery phase. Actually, I can even say na mas mahirap yung recovery phase than that part na nasa ospital ako. Kasi yung recovery phase ay crazy. Ito na yung mga point na sumali na ako sa subreddit ng hydrocephalus. Like, r/hydrocephalus. Kasi it helps to find the community na may same experience as you. And pag ganito kasi, nakaka-anxious. Okay? Hindi mo alam kung ano yung normal na changes sa body and ano yung hindi normal. So parang, at first, meron ka talagang tendency na lahat isisisi mo dun sa operation, sa shunt, baka hindi naging tama yung surgery. May ganong anxiety. Naging problem ko kasi after ko magpa-opera is sobrang sakit ng leeg ko. Until now, naisip ko, connected ba to sa shunt? Na nangyayari ba to? Hindi common na effect ng VP shunt surgery ang neck pain. So, nababaliw ako kasi anong nangyayari? Bakit sobrang sakit ng leg ko? Kasi yun yung nakapagpalala ng recovery phase ko. Kasi parang sabi ng neurosurgeon ko, okay, after like 3 days to 1 week, pwede nang maging back to normal ulit after ng surgery. Pag nag-search ka rin sa internet, may mga tao na nag-VP shunt surgery and after 2 weeks, nakabalik na sila. And hindi ganun yung na-experience ko dahil sobrang lala nung neck pain ko. So medyo crazy ako.
na ano bang nangyayari, hindi ako makatayo. And yung recovery phase yung, as in, tested my patience, tested my strength, my faith, my everything. As in, yun din yung time na hindi ako nag-internet. And nagdo-doom scrolling ako madalas. Na-overwhelm kasi din talaga ako sa attention that I got. Kasi, of course, ewan ko, feeling ko isa rin to sa reasons kung bakit hindi ko masyado din tinatopic yung hydrocephalus. Because I don't want to make everything about me na maging about sa hydrocephalus lang. Gets ba? Yes, sakit ko siya. And yes, it changed my life. Pero ayoko na yun lang. So, as much as possible, I tried na pag bumalik ako ng internet, normal yung ilalabas ko, ganyan. Hindi naman normal. Of course, it happened. Hindi ko pwedeng i-deny na it happened. Pero, gets nyo yun. Gets nyo yun na ayokong puro hydrocephalus lang. But I feel like it will help people then if marinig nyo kung ano yung experience ko. Ayun, back to my neck pain, yun yung pinakamalalang nangyari talaga after the operation. Yun yung pinakamalalang problem ko until now. Ang possible din talaga kasi na reason ay, kasi nagpa-MRI ako. Okay, ito yung reason kung bakit ako lumipad pa Riyadh, bakit ako sinama ng mom ko. Doon ako nag-recover for 2 months. Because, again, doon mas kaya yung health care. Because nurse yung mom ko, may ganung perks. So, doon, kahit ilang MRI, check up, if merong need na operation siguro, hindi namin need problema sa gastos. Sobrang inggit ako sa healthcare nila. As in, sobrang inggit ako sa healthcare nila kasi sa government hospital sa Saudi, yung mga Saudi national, pag Saudi national lang, okay? Pag Saudi national ka, yung government hospital ay sagot lahat. Check up. Ito yung alam ko ito yung sinabi sa akin ng mom ko. Check up, gamot, surgery. Naiiyak ako even like thinking about it. What the fuck? Tang-ina. Tapos like sabi ng mom ko, doon daw kunyari, yung person ay nasa probinsya. Tapos meron siyang appointment doon sa ospital. Sagot ng government yung hotel na pag-i-stayan, yung transpo, yung check-up, yung gamot. Tapos kung hindi available yung gamot and tas uuwi na yung person, like ipapadeliver na lang sa probinsya nila. Tas advance yung nila, technology nila, like on top of that, yung sweldo sa mga nurse doon ay talaga namang mas malaki kaysa dito. Tapos may housing yung mga nurse, may transpo pa yung mga nurse. So, masisisi nyo ba? Kung madaming nurse na nag-abroad, di ba? Hindi. So, ewan ko, feeling ko sobrang, ano ba yan? Pinunas ko sa ilong ko, tapos pinunas ko sa mata ko. Feeling ko sobrang laki lang ng inggit ko when I was there. Kasi, ano kayang feeling na hindi ka natatakot magkasakit? Dito kasi parang mamamatay ka bago ka pa mamatay dun sa sakit mo, mamamatay ka sa gastos. Parang sa Pilipinas, madaming mga tao na hindi na nagpapacheck kasi nga, hindi afford. May mga people na namamatay sa hydrocephalus kasi hindi napapacheck, hindi afford. Pa-surgery, pag nalalaman na may hydrocephalus na, it's too late. Siyempre, gusto ko gusto ko din talagang mag-serve as hope. Hope! Si Katniss Everdeen, Mockingjay. Hindi, siyempre, gusto mo rin talagang mag-give ng hope to people who might be going through this na kaya siyang malagpasan. Okay, kayang gumaling from hydrocephalus. But the thing is, feeling ko, rather than yung inspiring, mas nangingibabaw sa akin yung urge na to ask for better from the government. Pasensya na, para sa mga bago sa Yanis Room, normal to dito, okay? Lagi kaming may social commentary dito. Kasi, guys, lahat ng experiences natin as a citizen and as a person ay connected whether we like it or not, connected sa politics and sa society natin. Malamang, doon tayo nabubuhay. Like, yung quality of life natin, apektado talaga ng gobyerno natin. Yun nga,
Grabe, sobrang personal talaga. Sobrang personal talaga ng politics. Kasi directly affected ka whether you like it or not. Whether you admit it or not. Kahit ihiwalay mo yung sarili mo sa lipunan na parang, no, mag-girl boss ako, I'll do things on my own. Bakla kapag na-hospital ka na, dun mo lang marirealize kung gaano kamahal yung everything sa Pilipinas. And isip ko sa Saudi, kung kaya naman palang ibigay ng gobyerno yun sa citizens. Kaya naman palang mag-provide ng ganon na libre yung healthcare. Bakit sa Pilipinas hindi? Isa yun sa mga learnings ko from it. Sana mas maayos yung healthcare natin dito. Para, nakalimutan ko yung, sorry, nakalimutan ko yung word ko eh. Hindi na siya maging ganto ka. Mabigat na nga yung sakit itself eh. Pero mas mabigat yung pagdadaanan mo para lang mapagamot ka dito sa Pilipinas. I think it's crazy. Haba na nito. Dapat pala 2 parts tong hydrocephalus journey na to. Nasabi ko na ba kung ano yung sa neck pain ko? Hindi ko pala ata nasabi. Anyway, yung sa neck pain ko ay possible kasi na na-aggravate nung operation yung sakit ko sa muscles. Kasi yes, nag-exist pa rin yung sakit ko sa muscles. So, hindi pa rin siya nawawala. Totoo pa rin na sakit yun. Hindi lang nun imagine. Sakit ko talaga siya. And yun na yung tinitreat ko ngayon. Hindi ko masabi kasi if like, fully ba talagang recovered na ako? Hindi pa eh. Hindi pa talaga. Like, until now, nag-recover pa rin ako. Siguro mas madalas nyo lang talaga akong makita sa internet na. Kasi, as much as possible, tinatry kong makabalik dun sa normal groove ko. But of course, aware ako na hindi naman na mababalik talaga sa normal. And there are things that I need to change sa kung paano ako mamuhay. Okay, yun yung nangyari. Very spiritual na siguro to pakinggan, mga ate. Pero kasi, naniniwala ako na, hindi ko alam, like ko to nire-recommend, yung book na The Body Keeps the Score. Search nyo yun. Hindi ko pa siya tapos, pero sinulat siya ng isang psychologist and actually like, catered talaga siya to parang scientific na audience talaga. Pero maganda kasi yung book and it's easy to understand. So yung The Body Keeps the Score, basically, ang sinasabi lang talaga is yung bodies natin, even if mag-recover ka na, even if like, makalimutan mo na siya, let's say, like, natatandaan ng bodies natin yung trauma and stress that we go through. And, na-story yun sa body natin. Yeah. Ako, naniniwala ako, or isa sa mga realizations ko, na yung mga sakit na lumabas sa akin. Kasi guys, hindi lang hydrocephalus. Actually, yung after ko ma-operahan, nagkaroon ako ng shingles. Ano ba yung shingles? Pwede nyo i-search yun. So, yung shingles, sobrang sakit. Para siyang, galing siya sa virus na chickenpox. So, pag nagka-chickenpox ka, tas gumaling ka, yung virus, hindi talaga mawawala yun sa katawan mo. Mai-store lang siya sa katawan mo. And ma-activate ulit siya after years. And possible na trigger niya is stress. So, after ko ma-operahan, nagkaroon ako ng shingles. Tas parang sinusunog yung katawan ko. Sobrang sakit talaga. Anyway, going back to what I was saying, yung nangyari sa akin sa hydrocephalus and yung shingles and yung muscle problem, of course, because may yung causes talaga for lifestyle and, well, yung narrow passage na sa utak ko that I was probably born with. Ano naman talaga yung scientific na cause nun. But, naniniwala din akong manifestation na yon ng accumulated na distress ko over the years. Feel ko kasi since 2022 up to 2024, I was going through a lot. Or I put myself through a lot. Failed relationships, problem with self-esteem, crisis, academic stress, thesis, tapos yung career na lagi kong ina-extend yung katawan ko to my limits. Ewan ko.
mali ata yung grammar ko. Lagi kong ine-extend yung sarili ko out of my limits. Yun yung tamang word. Wala, nabubul ka ulit yan. Hati, so ano yan? Parang from 2022 to 2024, never ako naging at peace. Never ako naging payapa. Never akong nanahimik. Alam niyo yun? I was always going through something stressful emotionally. Laging life event after life event after life event. Ended relationships, ended relationships, ended relationships. Hindi lang romantica, like friendships din. And sobrang lala lang ng mga bagay na, mga sitwasyon na nilagay ko yung sarili ko. Lagi na lang ako umiiyak. Talagang, in other words, I feel like I put myself through a lot. Hindi ko kasalanan solely, pero choices ko rin kasi, di ba? Mga decision ko din. And feeling ko yung mga lumabas na sakit sa akin noong 2025, yun ay manifestation na okay, parang yung body ko na yung nagsabi na, clock out na ako, mamba out, bye. Parang ganun na yung katawan ko nun. Guys, lahat ng emotional stress natin, lahat ng nagdadaanan natin, depression, crisis, anxiety, lahat talaga. Lahat ng heavy stuff na nilalagay natin sa likod natin, magmamanifest siya sa katawan natin and sa physical health natin. Because our bodies can only take so much. Our minds can only take so much. Our hearts can only take so much. And kapag they had enough, they will always find a way to tell you na okay, tama na. Yun yung nangyari sa akin. Spiritual siyang pakinggan, pero solved ako na yun. Na-reach na talaga ng pagkatao ko yung limit na, baka masyado ka na eh. Over ka na eh. Hindi ka makaka-start ng healing kung hindi mo to bibitawan lahat. And so, boogs. Sobrang tubig sa utak. Sorry, hindi yun funny. Hindi yun funny Okay, pwede na siguro ako mag-joke a bit about it. Kanina pa ako naiyak eh. Pero yun, may gumawa nga ng TikTok about it na parang so stressed that I triggered an autoimmune disease. That's the comments doon, so stressed that I triggered shingles. Which is what happened with me. May nakausap or may nakapagsabi sa akin na once ma-survive mo na tong mga physical mga health problems, yun na talaga yung road to healing. And honestly, I can feel it. Like, yun talaga yun. Nafe-feel ko na. Kasi, ayoko mag-sound pretentious and righteous na parang, guys, I am healing. I'm in my healing era. Pero wala kayong magagawa. Yun na talaga kasi yun. Kapag nasa bingit ka ng kamatayan or kapag nagkaroon ka ng physical health problem, na literal na hindi ka na makabangon, na talaga nararamdaman mo sa mga katawan mo yung sakit at hirap, wala ka nang ibang hihilingin kundi gumaling. Like, lahat ng problems mo before, mawawala. Talagang ang magiging top priority mo is gumaling. Parang you wanna heal from this, you want to get rid of that pain. And talagang mapaparecalibrate ka ng utak, te. Yun talaga yung nangyari sa akin, sis. Kahit sabihin kong yes, financially and medyo emotionally draining yung journey ng hydrocephalus. Kasi grabe yun like from 2023 halos nag-start yung problems ko with headache. Kahit nakakapagod, all of that. Iba yung healing na binili niya, customer siya. Iba yung healing na binigay niya sa akin after. Iba yung kapag nafe-feel mo physically yung body mo na nag-heal and at the same time, nag-heal. Then yung emotional, yung puso mo na lang. Yun na lang. Hindi ko kasi mahanap yung word eh. Nag-heal din yung puso mo. It's crazy. It is spiritual. Spiritual ang pangat ko i-pronounce. Spiritual siyang pakinggan, pero I believe it's true. Feel ko na pa-recalibrate ako ng priorities ko sa buhay. Napaayos ako ng, parang napaganoon talaga. Parang sinampal ka talaga, te. Like, shit, pinoproblema ko yun. Parang ganun. Ganun yung nangyari. Thankful ako na nabuhay ako. Kasi hindi madali, okay? Hindi lahat nagiging lucky na, lalo na sa Pilipinas, at gumaling from something like hydrocephalus. Ayun. What the fuck? So, ang gusto ko lang sabihin, ang lessons na dapat nyong matake from this ay, una, alagaan nyo yung sarili nyo. Please, huwag nyo namang i-abusuhin ang katawan nyo kasi promise, pag umigay yan sa inyo, talagang mapapapakyo ka na lang. Ay, sister, Diyos ko po, alagaan nyo yung katawan nyo.
may limits palagi ang ating katawan. Okay? Second, if may nararamdaman, magpa-check agad if kaya. Kasi nga sobrang mahal sa Pilipinas. Kaya nga dapat talaga tayong mag-demand ng better healthcare from the government. Inakakasona lang ni Marcos nung binasa ko. Wala siyang nabanggit about it. Alagaan din ang puso. Okay? Nasabi ko na kanina, our hearts can only take so much. And may way ang universe and ang bodies natin, actually like ang bodies natin, to tell you kapag sobra na yung nilalagay mo sa katawan mo emotionally and physically, maybe like enough na, stop na, promise. At kapag nag-retaliate sa'yo yung puso at katawan mo, bakla, talaga, sorry ka na lang. Lalo na kung hindi ka mayaman. Parang redundant yung lesson 1 and lesson 3 ko. Naman. Ano yung masasabi ko about it? God, sorry ang haba. At sorry baka maingay yung makina kung naririnig nyo. Kailangan ko kasi ng aircon. Kanina kasi ang init nung ng hangin kasi hindi ko pala nabuksan na maayos yung makina. But yun ang aking hydrocephalus journey. Am I thankful that it happened? Well, it had to happen. I think it had to happen. May reason why it happened. Feel ko talagang nabaliktad yung buong pagkatao ko. Yun lang, wag nyo nang hintayin na magkaroon pa kayo ng gantong sakit bago kayo mag-ayos-ayos ng buhay. Yun lang, para sa mga sister kong may hydrocephalus dyan. Baka may nanonood sa akin na may hydrocephalus. I got you, sister. It will be okay. If nagre-recover ka ngayon, tas sobrang sakit din ang leeg mo, ay girl, it will be okay. May kilala akong doktor, let me know. Nagpapadoktor ako sa leg ko. Sobrang helpful. Anyway, grabe yun! Haba ng episode na to Ang crazy. Tingnan natin kung pinakinggan nyo. Pero thank you so much for listening to this episode. Wala akong tanong na ibibigay. Okay, anong itatanong ko sa inyo? Anong masasabi nyo sa hydrocephalus? Di ba, hindi ganon. So, wala mo na tayong questions for this episode. I hope ma-reach ng video na to yung mga tao na dapat makarinig. Like, it will help. And sana hindi siya ganoon ka-redundant. Kasi feeling ko, may mga statements na paulit-ulit kong sinabi. Sensya na, nadi-disorient ako. Kasi masyadong personal yung tinatopic ko. Anyway, see you sa next episode. Nag-upload tayo every Thursday, 9 p.m. on YouTube and Spotify. Sumali na rin kayo sa Facebook community natin. It's Yanni's Roommates. Nandito na sa link below. And follow nyo ang aming socials at Kwarto ni Yanni on IG and TikTok. At i-follow nyo na rin ako at Bernardo Cath on Instagram. And joke lang, baka si Catherine Bernardo talaga i-follow nyo. At Yanni Hatisu on Instagram, TikTok, X, and tidigay ako. Ano ba to? Diyos ko, bago sakit. Huwag naman. Facebook. Yun lang. I am okay, guys. And I hope okay din kayong lahat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Alam nyo na yan. Thank you. Thank you. Yun! Okay, na-survive ko yun. Daming